every time, ulitin ko, every time na merong price movement, involve yung composite man, which is yung nagmamanipulate, bumibili siya at nagbibenta at the same time. Gawin na lang nating isang buyer, tapos siya. Okay? So, kung nasa downtrend tayo, at ako ay isang retail trader, pagdating dito, kunyari, resistance, nag-drop, resistance, nag-drop, pabalik na siya. So, syempre, magbabay ako. Pero, short position. Sisell ako dito na short position. So, ang stop loss ko is dito. Ayan. Ganyan ang magiging itsura ng position ko. Ayan. Para makita nyo, dito natin lagay. Ayan. So, ang stop loss ko is halos dito sa taas nito. Kasi nga, syempre, resistance yan. Expected ko, hindi magbabounce yung price dyan. So, dito ako nag-open ng position. Dito ako mag-stop loss. Ngayon, ganito yung gagawin ng market. O yung magmamanipulate. Nung nag-short ako, o nag-sell ako ng position, sinong bumili nun? Kasi, di ba, kung yung me is sell position, ano yung kay composite man? Ano yun sa kanya? So, syempre, buy position siya. Kasi bakit? Binili siya yung bumili nung position ko. Yan. Sana nakakasunod kayo. Ako, short position. Sinong bumili? Si composite man. Next, kung meron akong sell position dito sa baba, meron akong buy position dito sa taas. Kasi bakit? Yun yung stop loss ko eh. Diba? Kasi ganun yung kabaligtaran. Diba? Kung long position ka, nag-buy ka dun sa area na yun, yung stop loss mo, pati sell target mo, same lang yun. Sell position ang tawag doon. Para ma-exit yung trade ko, pag na-hit yung stop loss ko, automatic, ang makaka-hit niyan, ang makaka-trigger niyan is yung short position o yung sell position. Kasi bakit? Buy position yung stop loss ko. Ngayon, since naka-buy position si composite man dito sa area na to, anong magti-trigger para ma-close yung order ko? Diba buy position? Ang gagawin niya, i-manipulate niya yung market para mapunta sa taas. Ma-trigger yung buy position ko ng ng short position niya naman o ng sell. So, yun yung counterpart eh. Kasi ang stop loss ko is, lalagay ko ang stop loss ko is buy position. Kasi ang short position is sell. Tama? So, para ma-trigger o para ma-close tong order ko, kailangan ma-trigger ng buy. So, ngayon, ang gagawin ni market is itataas niya yung price, then isi-sell niya or iti-trigger niya yung short position niya against dito sa buy position ko para ma-close. Okay? Anong mangyayari? Yung buy position ko, makakancel, mapupunta sa kanya. Kasi siya na yung nag-open ng short eh. So, yung stop loss ko matitrigger, which is losing trade na ako dyan. Ngayon, si composite man ang naka-short position dito sa area na to. Kasi kinuha niya, inagaw niya yung position ko. So, magiging itsura ni composite man ganito. Naka-open yung position niya. Tama? Pero, para hindi kayo malito, kailangan yung maintindihan na meron pa siyang buy position dito. Bakit? Kasi, siya naman yung bumili nung short position ko. Kumbaga, kaya na-trigger yung short position ko kasi siya yung nag-buy. So, na-open yung position ko. Ngayon, umangat, na-trigger yung stop loss ko, inagaw niya yung position ko. So, ngayon, anong mangyayari? Pagbagsak ng price, ito na yon yung impulse. So, dito nangyari yung manipulation. So, ang ginawa lang niya, inopen niya yung position ko, tas kinlose niya din sa taas. Yun yung manipulation. So, ibig sabihin, inopen niya yung position ko para i-close. Yan. Ganun yung nangyari. So, nagkaroon ng manipulation, nag-drop dito sa baba. Ngayon, pag nag-drop dito sa baba, yung long position, ay yung short position niya, positive na yan. Profit na yan. Diba? Pero, since dito na-trigger yung buy position niya, anong mangyayari dyan? E di negative yan. Diba? Kaya magkakaroon ng mitigation. Kaya aangat yung presyo dito pabalik para yung open position niya dito, which is yung pinang-open niya ng position ko o yung buy position. Ito yung current position niya, dalawa na position niya eh. Isang short side dito,
tsaka isang long side dito. Diba? Kaya babalik dito sa area na to, which is yung mitigation na tinatawag, kasi para i-cancel niya yung order na yan. Para hindi siya talo. Then itutuloy niya yung buong move niya, which is yun na yung continuation. Para itong trade na inagaw niya sa akin galing stop loss, magiging profit. So yan ang cycle ng isang manipulated na market at paano kumikita. Paano ka magpa-profit dyan? Simple lang, di antayin mo yung manipulation, tapos mag-mitigate, tapos tsaka ka mag-open ng short position. Kasi hindi siya papayag na lumagpas dito yung price. Bakit hindi siya papayag na lumagpas yung price dyan? Pag lumagpas yung price niya dyan, magpa-positive to, pero magne-negative tong short position niya. So doon papasok yung reversal. Doon pumapasok yung liquidity na sa taas. So ganyan, yan yung concept ng manipulation. Kailangan mo bang malaman to? Natural. Kasi ito yung cycle. Ito yung, kumbaga sa ano, ito yung play. Kumbaga sa pag nanonood ka ng basketball, di ba? Parang Spurs. Walang isolation. Yung rhythm lang para silang sumasayaw. Sobrang ganda ng laro. Ganyan. Ganyan siya. Para siyang art. Na kaya kailangan mong matutunan kasi para maintindihan mo na kaya pala ako laging na-stop out. Bakit? Pag nag-long side ako, na-hit yung stop loss ko, tapos biglang lilipad ng malayo. Ba't gano'n naiiwan ako? Ngayon, at least ngayon, malinaw na sa'yo. Kaya kailangan mo itong matutunan. So, lipat tayo sa accumulation. Medyo mahaba to guys, kasi babaligtarin ko naman. So, gano'n din dito. Ano ba yung mga minapanipulate? Support, resistance, double top, double bottom, trend lines, yan. So, yan yung mga minamanipulate kasi dyan natatrap yung mga newbies, yung mga baguhan. Na, yun nga, siyempre support and resistance. Hindi ko sinasabi na hindi effective yun kasi may mga nagtitrade ng support and resistance effective. Meron din mga nagtitrade ng trend line. May kilala ako trader ng trend line lang gamit niya pero profitable siya. As in, full-time trader yun pero trend line lang yung gamit niya. Kumbaga, wala naman talagang perfect na strategy. Kailangan lang maintindihan mo kung paano ginagamit ng tama. So, ayan, next. Dito tayo sa uptrend. Yan. Balang natin ito ng konti. Yan. Tapos lakayan natin. So, same scenario. So, low, high, low, high. So, ito na yung accumulation. Tama? Yan. Yan yung una. Accumulation. So, same. Merong tao na maglo-long side. Saan? Dito. Diba? Saan ang stop loss niya? Dito sa baba. Baba ng alin? Baba nito. Diba? Kasi support yan eh. So, ngayon, mag-open ako ng buy position dito. Sell position to. Sell position din yung stop loss ko. Tama? Ngayon, ito medyo hindi ko natatagalan. So, meron akong, so open na yung buy position ko. Magko-close lang siya pag nabenta rito or dito sa baba. Okay? Ngayon, sino yung nag-sell sa akin? Yun yung tanong. So, yun na. Papasok na naman si Composite Man. So, siya yung nagbenta sa akin. Pagkabenta niya sa akin, open na yung position ko. Ang gagawin niya, ibababa niya yung market para mag-close dito sa position na to. Ngayon, since sell position ako dito, anong kailangan para ma-trigger yan? Di ba buy? Kasi nga, laging counterpart eh. So, nakabay ako dito, nakasell dito, tapos nakasell ako dito. So, iti-trigger niya yung sell ko, siya magbabay. Bibili niya sa akin itong open position ko. So, ngayon, na-sell ko na. So, talo ko. Kasi na-manipulate na naman yung market eh. After na accumulation, manipulation. Ito yung manipulation. Yan. So, ibig sabihin, binenta niya sa akin dito. Binili niya ulit dito sa akin. Ngayon, long position siya. So, ngayon, umangat yung market. Positive na tong long position niya. Yun nga lang, dahil kanina, nagbenta siya sa akin dito. So, kung umangat yung market, magne-negative tong short position. Diba? Kasi dalawa position niya eh. Isang yung pinambenta niya sa akin, which is short position siya dito. Parang nakaganito yan, para mas maintindihan niya. Ito yung position niya. Ayan. Kasi ito yung nag-cause ng position ko para mag-open. Ayan, parang ganyan siya. So ako yung bumili, siya yung nagbenta. Tapos dito, bumili siya ulit. Ito, dito. Ayan. Anong binili niya? Yung stop loss ko. Diba? Ayan, ganyan. Binili niya rito yung stop loss ko ito dito sa manipulated na price na to.
Pagbili niya ng stop loss ko, umangat yung presyo. Nung umangat yung presyo dito, ano mangyayari? Itong position na to, positive na to, profit na to. Pero itong position na to, negative. Kasi short position to umangat yung price. Kaya magkakaroon ng mitigation. Ito yung impulse, itong move na to. So, fill out niya yung imbalance at the same time, nagmi-mitigate. Ba't niya magmi-mitigate? Kaya siya magmi-mitigate dito para i-cancel niya tong order na to. Anong matitirang order sa kanya? Yung long side na lang. Diba? Tsaka magkakaroon ng continuation. So, pag angat ng market, hindi natin alam saan siya magsisell. Pero, ang alam natin, profit na yun. Diba? So, meaning, kaya nagkakaroon ng mitigation para i-fill yung imbalance. At the same time, ma-close niya yung previous open trade niya na pinang-manipulate niya. Yun yung concept niya. Ganon. Okay? So, lipat naman tayo sa next, which is yung reversal. So, ito na yung reversal. So, ang pinagkaiba naman ito, siyempre galing tayo ng accumulation. Biglang magkakaroon ng manipulation sa taas. Tapos magdi-distribute. Hindi ko pa nalagyan to. May distribute pa to. Sorry. Accumulation, tapos distribution. So same, uptrend, tapos biglang dito reaccumulation, tapos pag impulse niya, ito yung distribution, yan. Pero magandang part niyan, ito yung kinecreate niya, ito yung liquidity yan. Hindi ko na di-discuss to kasi may video na before. Ngayon, anong mangyayari? Merong liquidity dito sa baba at merong liquidity dito sa taas. So, manipulate niya yung taas. Same, kagaya nung sa downtrend. So, kinuha niya yung mga order dito sa taas. Nag-drop. Pero yung pinambili niya para umangat yung presyo dito sa taas. Kasi may mga nag-short dito. May mga nagsisell position. Yan, short position. Siya yung bumili nun. Ngayon, kaya niya binili para umangat yung market. Para makuha niya yung mga order dito. Pagkuha niya ng order, market drop. Yung mga pinambili niya dito, negative kasi bumaba yung market. Pero yung short position niya sa taas, positive. So kaya niya ibabalik dito yung price sa area na to para i-cancel niya yung mga pinambili niya para ma-manipulate yung market dito. Then pag cancel nun, mitigation, yun yung tinatawag. So yun, wala na siyang talo doon. Pwede niya nang ituloy yung movement niya pababa, which is yung short position niya. Yun, ganun. Yan lang siya. So, yan guys. Yan lang yung manipulation. So, papasalamat ako sa mga, yung mga bagong nag-subscribe. Dagdagan tayo. Tapos, yun, pag nagustuhan nyo, like lang kayo. Tapos, huwag nyo kalimutan mag-subscribe pag gusto nyo ma-notify. Yan, medyo nagiging busy lang talaga. Kaya hindi ako masyado nakagawa. Yun lang muna. Maraming salamat. Medyo mahaba to. Again, panoorin nyo na lang ulit kung di maintindihan. Pero ito yung concept ng smart money. Maraming salamat ulit. Small scale trader nga pala. Ingat kayo, ingat kayo.